morning, everyone. Morning! Morning. Are we glad na nandito po tayo ngayon, nagpupuri Yes, we're glad. tipon para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. For our call to worship, let us read Psalm 29, verses 1 to 2. Give unto the Lord, all you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Amen. As we utter the word blessed, yung word na blessed, it doesn't mean na kulang or lacking yung pagka-blessed ng Panginoon. Instead, ito po ay ating pag-express kung gaano ka-almighty ang ating Panginoon, gaano kalabing ang ating Panginoon. He is sovereign over all. Whatever circumstances we have right now, mapabagyo man o wala, mapabagyo man yung buhay natin o wala, yung Panginoon, yung blessedness niya ay hindi nagbabago. Amen? Kaya nakila ko siya that He is worthy of all our praises and amen. Let us sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be
name we pray. Let's pray, Father. We praise you and we honor you, O Lord. We welcome you in this place. Tunay nga po, O Diyos, wala pong ibang karapat-dapat purihin at sambahin kundi kayo, Panginoon. Paghayan niyo nga po ang umagang ito, O Diyos. Kayo, Panginoon, ang masamba sa dako na ito. Ang banal na Espiritu, ang malayang kumilos sa aming puso, sa aming isipan. Si Kristo Jesus ay may taas sa aming kalagitnaan. Sa oras na ito, patuloy kami nanginituhod sa iyo, O Diyos, na iyong kahabagan ng aming bayan, ang bansang Pilipinas. Dinadalangin namin ang katarungan ay dumaloy, Panginoon. Ang paghahari niyo, O Diyos, ang katwiran ninyo, Panginoon. Dinadalangin namin na ang pagmamahal sa bayan ay patuloy pong umalab, lalo na sa mga mamamayan, O Diyos. Higit, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ang iyong ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng tao. Pinadalangin din po namin ang bansang Taiwan na patuloy niyo pong gawing malaya. Ang pangangaral na iyong salita ay maidako sa lahat ng lahi na namumuhay, nagtatrabaho dito sa Taiwan. Pinadalangin din namin, O Diyos, ang bawat pamilya na represented sa umagang ito. Sa maaabot, Panginoon, ang boses na ito, dalangin namin ang mapagpalang kamay ang dumako. Sa lahat ng pangangailangan, kayo po ang tumugon. Sa mga pananalangin, kayo po, O Diyos, ang magbigay ka. Sagot, O Diyos, pinadalangin, Panginoon, ang mga may sakit at karamdaman, na kayo ang magpagaling, na kayo ang gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Sa mga nangangailangan ng kaligtasan, mga mahal sa buhay, dalangin namin na kayo po ang magbukas ng kanilang mga mata. Hiling namin din po, O Diyos, na sa pangangaral na iyong salita, sa umagang ito, tanging si Jesus ang may taas. Itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang inyong likod. At patuloy kayo, Panginoong, mangusap sa pamamagitan ng iyong salita. Ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming puso at ng sa pangalan po ni Jesus. Amen. Scripture reading for today was taken from Matthew chapter 24, verse 45 to 51. Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in the charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he then begins to feed his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. This is the word of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Thank you to God. Amen. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Salamat sa Diyos at kayo po ay nariyan dahil ito naman ako.
Wala ako doon. Dahil, yeah. Praise God. Salamat sa Diyos at nakaraos na, no? Nakalabas na ba yung bagyo? Wala. Wala na si Bobby. No? Magpapatuloy po tayo sa ating pagtalakay sa mga parables ni Jesus Christ. No? Alam niyo po, napakarami ng parables ni Jesus Christ. Pagka binasa talaga natin yung gospel, no? Maliban lamang sa Book of John, yung Matthew, Mark, and Luke, talagang punong-puno yan ng parables. So, isa doon sa parable na common sa Book of Matthew and Book of Luke ay yung the parable of the faithful servant. Pinamagatan natin ito, faithful until becomes. At gaya na ng binasa, no? Na merong isang faithful at wise servant na kung saan ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagtitiwala upang mamahala sa kanyang ari-arian. Alam niyo po, tayong lahat ay servant at stewards. No? Bawat isa sa atin ay steward. Ang ating pagmamayari, ito po ay pinagkatiwala ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos ang ating buhay. Pinagkatiwala ng Diyos ang oras. Pinagkatiwala ng Diyos ang lakas. Binigyan tayo ng talino, ng lakas, ng kakayanan. No? Even the power para mag-accumulate ay pinagkaloob yan ng Diyos. So sa Matthew 24 at sa Luke 12, ang tinatalakay po dyan ay patungkol sa readiness ng kanyang mga alagad sa pagbabalik ng Panginoon. So habang ang Panginoon ay hindi pa napapako sa krus, ipinapangako na niya ang kanyang muling pagbabalik. Hindi pa siya umaalis, nangangako na siya ng muling pagbabalik. Siguro ito common ito sa atin, no? Common yan, no? Lalo sa airport. Bago pumunta sa immigration, marami ng pangako yan, ng patok na hindi yung pagpunta, kundi yung pagbabalik, no? Kaya tayo nagkakaroon ng sepang, no? Separation anxiety, diba? Anxious tayo doon sa pagkakahiwalay. At nawa ay meron din kung paano tayo nagkakaroon ng separation anxiety pag nahihiwalay tayo sa mahal sa buhay natin. Eh nawa ganun din sa ating Panginoon, no? Meron tayong na-anxious tayo sa kanyang pagdating sa yung hindi yung anxious na puro na takot, kundi yung meron kang pananabik sa kanyang pagdating, no? So he compares disciples to servants. He compares his disciples to stewards entrusted with responsibilities while the master is away. The faithful servant fulfills his duty and is rewarded, while the wicked servant neglects his task, abuses others, and faces judgment. The parable emphasizes vigilance, it emphasizes obedience and accountability in the light of Christ's coming. Darating ang Panginoon. Kung kailan, walang nakakaalam ng exact date. Pero ang alam natin, darating ang Panginoon, at kung hindi man siya dumating na tayo po ay buhay, haharap din naman tayo sa Panginoon. Amen. At yun po ay tumatawag sa atin sa isang buhay na may accountability. The master entrusts his household. No? Ito yung parable na ito. Sabi roon sa Luke, the Lord answered, "Who then is the faithful and wise manager?" No? Maganda yung pagkakasalin dyan kasi manager ang pagkakasabi sa bawat isa, sa bawat alagad. Kaya mga kapatid, yung katabi mo na yan, manager yan. Manager yan. Bawat isa sa atin ay manager. We manage time, we manage resources. Diba? And sabi ron, whom the
master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time. Alam niyo po, most of the time, itong parable na ito ay ginagamit sa mga leaders. Sa mga leaders, especially sa mga preachers. That the preachers and leaders were assigned para magbigay ng tamang pagkain, food allowance at the proper time. No? At yan po ay napaka-importante rin, no? Sa ministeryo. Pero ganun pa man, dapat din natin alalahanin na bawat isa sa atin, bawat isa sa mananampalataya ay pinagkalooban ng Panginoon ng kakayanan, ng gifts, ng talents, kung saan sila ay pwedeng makapaglingkod din sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga talento at kanilang mga gifts, no, na natanggap sa Panginoon. In that way ay lumalago yung katawan ng Panginoon. So servants are given tasks to care for others. We care for others. No? Managers should care for people na hindi pinagkatiwala sa kanila. Ang mga manager din ay dapat din nag-care para sa mga bagay na pinagkatiwala sa kanila. So pinagkatiwalaan tayo ng talento, ng buhay, ng talino, ng Diyos. And we should use yung mga bagay na yon to take care of others. No? Hindi natin ginagamit yung others to take care doon sa mga materials. But we use the materials to care for others. Dapat malinaw po yan sa atin. So, in-entrust ng master yung kanyang household, no? Yung kanyang kabahayan, yung kanyang, actually, ano na yan, kabuhayan niya rin mismo niyan eh. Kasi included yan yung mga servants na maaaring nag-work sa kanilang farm o sa kanilang factory, kung meron silang factory noon, or gumagawa sila ng mga bagay. No? So faithfulness is measured by obedience in daily duties. So ang faithfulness laging nakakibat sa duties. No? Obedience in daily duties. Bawat isa sa atin na may daily duties. At darating ang araw, tayo po ay haharap sa Panginoon. No? Sabi rin sa 1 Corinthians 4 verse 2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Na lahat ng pinagkatiwalaan ay maging matapat. Amen. No? At yan naman po ay talagang ninanais natin. Sino sa inyo ang ayaw na matapat? Halimbawa, may pinagkatiwalaan kayo sa Pilipinas. No? Halimbawa lang naman. No? Kayo ay may hasyenda. Di ba? Amen! Di ba? Bakit hindi? Di ba pinilalakihan na natin, no? Meron kayong mga isandang baka. Ngayon, dahil kayo ay nagtatago dito sa Taiwan bilang OFW, ayaw nyung ilabas yung inyong tunay na identity. Eh di, may pinagkatiwalaan kayo ng inyong asyenda. Siguro hindi mo naman gugustuhin na yung nag-aalaga ng iyong bakahan, linggo-linggo ay magpepesta, isang bakit sa linggo. Kalahati na kaagad nyo sa isang tao, 52 weeks. Yung isang daan mo ay magiging 48. It is required that those who have been given a trust must prove faithful. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. At kahit naman sa hanap buhay, whether kayo ay nasa bahay, o nasa factory, o sa kung ano man, bawat bagay na yon ay pagtitiwala. Pagtitiwala. Biro mo kung pagkatiwalaan ka ng kabahayan, yung amo, at yung amo na yun ay talagang kung magbibis, tatanggalin yung lahat ng alas at ilalagay lang kung saan, di ba?
Maaaring meron ganon, no? At kung di mapagkakatiwalaan yung kasambahay, limas. Bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan, or kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng operation ng machine, no? Nag-o-operate yung machine. Pwede ka namang ang sinabi sa inyo, pwede ka din naman mag-live o mag-live ka lang, di ba? Ang nakalimutan mo na itakbo ng machine. Di ba? Ano mangyayari doon? So, lahat po tayo, no? O kahit ikaw ay mangangaral, sabi mo, nabasa ko na naman yan, hindi na ako mag-aaral. Ang mangangaral ay dapat mag-aaral. It is required that those who have been given a trust must prove faithful. So, sabi dito, readiness is not passive waiting, but active stewardship. Hindi, yung readiness, ikaw ay naghihintay, pero may ginagawa. Ikaw ay naghihintay, pero nangangasiwa. Sabi dito sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for. Hindi ka lamang nagtatrabaho para sa tao, nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Amen. At doon po yun. Kung sinasabi na, hindi ako makapaglingkod. Hindi. Bawat isa sa atin ay full-time workers. Bawat isa sa atin ay full-time sa Panginoon. And whatever we do, let us work it with all our heart as if working for the Lord. Amen. Kasi pagka nakita mo lamang ako, yung boss ko na po, siya lang yung maaring mag-iba yung iyong timpla at maaring mawala yung puso mo. Pag nag-umpisa ng mawala yung puso, kasi ganito yan magkakadugtong yan Alam niyo magkakadugtong yung tatlong H. Ano yung tatlong H? Heart, hand, at head. Heart, hand, and head. Puso. Pag nariyan ang puso, mas malamang nariyan ang isip. Pag nariyan yung isip, nariyan yung kamay. Pag nawala na yung puso, mas malamang mawawala ang isip. Hindi mawawala ka ng isip. Mawawala yung attention mo sa ginagawa mo. Bakit? Wala na yung puso mo ron. Pag wala na yung attention mo ron, mas malamang mawawala yung busay mo, yung skills mo. Hindi mo maibibigay yung heart, yung full mo. So, lagi po yun. Readiness is not passive waiting, but active stewardship. Pero mga kapatid, lagi natin tatandaan, hindi lamang CNY may bonus. Hindi lamang CNY may bonus o December may bonus. Darating ang panahon, merong bonus sa Panginoon. There will be a reward. Sabi nito, it will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. No? Sa iba, negative ito. Alam niyo po, pag binasa ng iba ito, ako! Dumatay yung master. Akala ko makapagpahinga ako. Dahil ka, mapapala ko na. Bigger. Bigger in charge. Bigger. No? Pero ito po, ang sinasabi rito, you will level up. No? Dahil dito sa earth, ito po ay practice pa lang yung paglilingkod natin sa Panginoon dito. Pagbalik niya, hindi na lang earth, universe na mga kapatid. No? At mahirap yung isipin. Kaya sabi ni Paul, hindi pa pumasok sa hinarap, hindi pa pumasok sa kaisipan ng tao ang piniprepare ng Lord para sa kanyang mga libro. Amen. Kung mai-imagine pa yon, kung magagawa rin ng AI, hindi pa yon. Hindi pa yon ang kayang gawin o makatanggap natin. So dito, sabi dito, the faithful servant is blessed when the master returns.
Pag natagpuan tayong matapat, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Amen. Tayo po ay bibigyan ng rewards. Ano yung rewards? Sabi dito, He is entrusted with greater responsibility. Naku, napaka-responsable naman itong anak ko. Bigyan pa kita. Yung sabi na siguro na iba, Lord, wag naman. Pero iba mo ito. No? Sabi dito sa Revelations 2 verse 10, Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Even to the point of death. Kaya nga po yung natatandaan ninyo yung yumaman at ang sabi niya, magpapagawa ko ng barn, then I will eat, drink, and be merry. Ang isip niya ay yun na yung katapusan. Hindi niya naisip na yun is for greater glory and greater responsibility. Na wala na yun sa kanyang kaisipan na he is a manager. He is a steward. Bakit? Kasi nakita niya, uy, nasa top na ako eh. I will just eat, drink, and be merry. Pero wala na ako ay servant ng Lord, ako ay pinagkatiwalaan at ang pagpapala nito ay mas malaking pagtitiwala ng Diyos, and I will see to it na itong pinagkatiwala ay palalaguin pa rin. Amen? Amen. No? So, doon po yung yung heart ng servant na yon, o yung heart ng manager na yon, nag-stop doon sa kanyang achievement. Hanggang sa kanyang achievement, hindi doon sa glory ng Panginoon. Sabi nito sa James 1:12, Blessed is the one who perseveres under trial. That person will receive the crown of life. No? Dalawang beses sinabi dyan, yung crown. No? Mga kapatid, faithfulness brings eternal reward. Alam niyo po, yan, dalawa yung crown eh. Pero sa Bible, pag pinag-aralan natin, there are at least 7 crowns. Ano yung mga crowns na yon? There will be a crown of life, faithful under trials. No? Yung victor's crown. Crown of glory. Ito po ay ibinibigay doon sa mga leaders, shepherds who serve humbly. Pag ikaw ay pinagkatiwalaan as leader, no? As co-servant ng Lord, at kung ikaw ay naging matapat doon, you will receive a crown of glory. Ano man yung ministry na pinagkatiwala sa iyo, you will receive a crown of glory. Ano pa? Yung crown of righteousness, yung there is a longingness for Christ's return. Ano ibig sabihin yun? Yung ikaw ay namumuhay dito sa lupa, pero alam mo, ang iyong buhay ay nakatago sa Panginoon. No? Na yung loyalty mo ay nasa kaharian ng Diyos. Pwede tayong mamuhay dito sa lupa. Pwede tayong mag-enjoy ng buhay. Kasi sinasabi natin, salita ng Diyos eh, di ba? Enjoy life. At sinabi rin yun sa pamamagitan ni Timoteo na pinagyayaman tayo ng Panginoon upang ma-enjoy natin ang ating buhay. Amen. Hindi mo KJ ang Panginoon. Amen. Hindi mo. Okay. Ano ba? Crown of rejoicing. Ito po yung soul winner's joy. Yung ikaw ay nakakapag-akay ng kaluluwa, there is a crown para dyan. Yun po yung, ang tawag doon is crown of rejoicing. Meron pa yung incorruptible crown. Ito po yung self-discipline in godliness. Na, alam mo, yes, I'm saved by grace, but I am accountable. Yes, I am served by grace, no? Yet, at the same time, meron akong responsibility. God is sovereign, but I am responsible. Amen. Hindi ko pa pwede sabihin, ako ito yung
Ito kasi yung binigay sa akin ng Diyos. Eh. Now, ang ibibigay po sa atin ng Diyos is the ability to get wealth. How you use that ability, nasa sa iyo yun. Okay? Ano pa? Crown of gold. Ito po yung royal priesthood inheritance. Ano ba yung royal priesthood? All of us as believers are prayer intercessors. Namamagitan tayo. No, hindi tayo para i-curse yung tao. Makita natin, let us pray for them. Amen. Let us intercede for people. That is the work ng isang kasapi sa royal priesthood, which every one of us ay tinatawag. Tinawag tayong royal priest. Kasama tayo sa royal priesthood. The last is the victor's crown. As we persevere in this race, there is a victor's crown. Hindi po sayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Darating ang panahon, no? Kung bawat isa sa inyo ay makakuha lamang ng 5, ano? Bawat isa sa atin makakuha lamang ng 5 crown. What if bigyan makakuha ka ng 7 crowns? Alam niyo po ang gagawin natin sa crown natin? Meron idea kayo? Sabi sa Book of Revelation, there will come a time, haharap tayo sa Panginoon, at sa kanyang paanan, ilalagay natin ang lahat ng ating crowns. Amen. Yun po yung magiging ultimate portion. Alam niyo bakit tayo na-evangelize? Because worship is absent. Dahil hindi nag-iligtad na. Because hindi sumasamba ang tao sa Diyos. Ultimately, haharap ang bawat isa sa Panginoon, and I pray, bawat isa sa atin mayroong hawak na isang crown. At yung crown na yun, ang Diyos ang magbibigay, tayo rin ang maglalagay sa kanyang throne. Dahil in the end, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. He deserves all glory, He deserves all praise. Amen. Ano naman ang mangyayari sa weekend? Hayaan na lang yan. No? Hindi po. Meron pong judgment ang wicked servant. Sabi ron, but suppose the servant says to himself, now, ito yung servant. Ang kinakausap ng servant, yung kanyang sarili, yung kanyang puso. Hindi niya kinakausap yung iba. Ito natin makikita mga kapatid. Pagharap natin sa Panginoon, ang i-judge ng Lord, ang sinabi natin sa sarili natin. Kasi siya ang nakakaalam yun na ikaw. Yung iba hindi nila alam yun. Hindi nila alam ang motibo. Ito po yung say to himself talks about yung motives. Tingnan natin. My master is taking a long time in coming, and he then begins to beat the men servants and maid servants and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and on an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him in a place with the unbelievers. Would him. He will cut him into pieces. Hindi ko alam kung paano yan, pero pinapakita dyan na yes, gracious ang Panginoon. Yes, maibigin ng Panginoon, but He is also just. Amen. At hindi lamang siya Savior, in the end, He will be our judge. At yun po yung kailangan nating maunawaan na bakit tayo kailangan kong maging matapat. Dahil ang Diyos, tapat siya at makatarungan. Ano pa? The wicked servant abuses others and lives carelessly. The master returns unexpectedly and punishes. May pagpaparusa galing sa Panginoon. Sabi rito sa Galatians 6 verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Ang tinatalin natin ay ang ating alin. Now, yan po ay magiging negative or positive. Bakit po? Kasi kung maganda ang iyong itinanim, maganda ang iyong aalin. Kung pangit ang iyong itinanim, pangit. Mas pangit ang aalin. Bakit po? Laging nagpo-multiply eh. Di ba? Walang nagtanim ng mangga na lumaki, tumubo na nag-harvest lamang ng isang bunga. Laging mas marami. Neglect and arrogance lead to judgment. Neglect niya, naging arrogante pa siya, siguro sasabi niya, oh, ako ang inyong boss, di ba? Now, tingnan natin yan sa konteksto na ang kinakausap ng Panginoon diyan, mga disciple niya. Yung mga disciple niya yun, tinitrain niya as preachers. Eh, hindi siyempre, tinitrain siya, no? Pastor siya siguro. Pero sabi niya, wala kayong kaligtasan kundi sa pamamagitan ko. Yung mga gano'n, di ba? Kaya parang nakasabi ba? Parang Lizardo ang dating. Ano mangyayari? Ganun yung ginawa ng unfaithful servant eh. He thinks na siya yung Lord. Eh, lingkod lang siya, pinagkatiwalaan. Bawat isa na alagad ng Panginoon, pinagkatiwalaan. Hindi sila ang hindi sila ang boss. Walang boss rito maliban sa Panginoon. Amen. Dahil iisa lamang ang ulo ng church, Yes. Jesus Christ. That's why we should not neglect, that's why we should not be arrogant. No? Eh, yan pa nga, sa usapan, kunyari, mga meeting na mga pastor, meron pang iba, hindi kailangan, may tamang may tamang address eh. Huwag mo kitawagin yung brother. O yung pastor. Tapos si pastor na, tinawag, ang pastor mo na, hindi ako pastor, brother. Kasi sana, gusto ko yan, hindi ako brother, bishop ako. Arrogante! Arrogante! Samantalang lahat tayo ay brother. At ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng authority, ng kakayanan, ng karapatan, tawagin anak. Wala na akong tataas doon sa pagiging anak ng Diyos. Amen. At bawat isang muli yun sa atin. At kung meron mang mga katungkulan, ito'y katungkulan hanggang dito lamang sa lupa. Hindi tayo pwedeng maging arrogant. Ako sinunsin niyo. Mamaya, paupuin niyo ako rin. Ako'y inyong pag-ikura. Wala mong ganon. Mali ang Panginoong Yesus, makikita natin, naghugas ng paan ka ng Amen. pinakita niya papaano ang paglilingkod. Neglect and arrogance will lead to judgment. Sabi nito, it is dreadful thing to fall in the hands of the living God. Accountability according to knowledge. Hindi, pag tayo po ay may alam, no? Hindi ko po sinasabi nito na huwag kayong magkaroon ng kaalaman. No? Lahat po tayo ay nagkakaroon ng kaalaman. Accountability leads to judgment. Basahin ko po. That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. Bakit? Gusto mo na akong turuan. Para pag nagkamala ako, konti lamang yung blow. Hindi yung gano'n. Bawat isa mo sa atin, may kaalaman na pinagkakaloob ng Diyos.
sabi kasi sa verse 48, but the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with you. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Kaya nga po yung mayaman na mas yumaman pa, nagsabi, I will build barns. No? He was entrusted with much. Pero sabi niya, naku, ano na lang ako? Uupo, kakain, magpapagsaya. Ano ibig sabihin niya? I will neglect my duty. Arrive na ako eh. Arrive na. Upo na lang ako. Hindi o, kung may buhay po tayo, may pinagkatiwala sa atin ang Diyos. Amen. No? Meron kong bagay tayong maiaambag. Those who know the Master's will but disobey face greater judgment. So accountability according to knowledge. Greater responsibility requires greater faithfulness. Parang malapit sa Biblia sa Spider-Man, no? But greater responsibility requires greater faithfulness. Pag mas marami ang inaatang sa atin, mas malaki ang faithfulness na inaasahan. Habang pinagpapala ka ng Lord, mas inaasahan ka ng Lord maging daluyan. Amen. Greater responsibility requires greater faithfulness. From everyone who has been given much, much will be demanded. Yun po yung kingdom eh. No? Yun po yung kingdom. Pinagkakatiwalaan tayo, hindi para maging host, kundi para maging mas mahusay na mariyo. Ano pa? Stewardship is proportional to revelation. Stewardship is proportional to revelation. Yung pagkaunawa natin, doon tayo inaasahan na maging steward katiwala. Eh kung baguhan yan, eh hindi ba yan, kung bata, kung masyadong pagkatiwalaan. Eh nakakita naman kayo yung bata. Yung bata eh, siguro 4 na taong gulang. Sabihin ng mga nanay, o ikaw naman eh, 4 na taong gulang na, ikaw naman mahalala itong bahay, ikaw mamalingkin. Hindi eh. Bakit? Kasi kulang pa ang kakayanan. Habang ikaw ay pinapalago ng Lord, lalo kang binibigyan ng task. Amen. No? At yun po yung paglago natin, mga kapatid. Amen. Sabi dito, if anyone knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. That is a sin of omission. Alam mo, pero hindi mo ginagawa, it's a sin of omission. Kasi sa kaharian ng Diyos, hindi naman paramihan ng alam eh. Bumala, alam ko yung sinasabi ng pastor nila. Sunday school pa lang, alam ko na yan, ngayon pa lang ko po. Ako na lang sana yan. Hindi mo sinasabi, pero sa isip. Basic na basic, ang balik. Di ba? Pwede yun eh. Hindi ko sinasabi kayo yun na, baka yan oo. Basic na basic naman yan. If anyone knows the good they ought to do and doesn't do it, it's a sin for them. Ang tawag doon is sin of omission. Yung hindi mo paggawa, nung alam mo na dapat gagawin. So ano yung connection nito sa atin bilang mananampalataya? Number 1, Jesus is the returning master. Babalik at babalik ang Panginoon. Amen. Amen. Yung mga nangyayari sa atin, kung paano kahit yung bagyo ay hindi naman ganyan kalalaki nung kapanahunan, nung mga, pwede ko na sabihin,
panahon namin. Nung grade 1 kami, hindi naman yan yung kalalaki. Hanggang, ano lang, hanggang 3 lang yung signal. Di ba? Signal 1, signal 2. Eh ngayon, grabe, may 5 ka eh. Tapos yung lawak, pero nyo, binabagyo rito sa Taiwan hanggang doon hanggang sa Mindanao, binabagyo. Di ba? Yung lawak. At hanggang Japan. Yung ganun kalawak yung bagyo na yun. Grabe. Grabe. Yung lindol, yung frequency, no? Yung peace and order, at lahat pa. Nagtuturo lamang yon sa atin na mas malapit na bumalik ang Panginoon. His death and resurrection secure salvation, but His return will bring reward and judgment. Faithfulness flows from grace. Our obedience is empowered by the Spirit. Nagiging faithful tayo, hindi dahil sa talagang buhay natin, dahil sa biyaya at Panginoon. Amen. Kaya nga tuwing pag-ising natin, nahingi tayo ng awat habang ng Diyos eh. Nagabayat tayo, nagparaso. Kasi kung wala ang gabay ng Panginoon, sino ba talaga ang makakatayo? Sino ang makakapagsabi, napakahusay ko, hindi ako babagsak, hindi ako magkakasal. Bawat isa po sa atin. Kaya ang Apostol Pablo nga nagkaroon ng struggle sa kanyang sarili. Tayo pa kaya? So, bawat isa po sa atin po pwede. Faithfulness flows from grace, but obedience is empowered by His Spirit. So, grace teaches us to live godly lives as we await Christ's appeal. Sabi rin sa Titus 2, 11-13, we are waiting for our great God and Savior, Jesus Christ. We are waiting. Sino ba hinihintay po natin? No? Kapag hinihintay natin si Kristo. Amen. We are waiting. Hindi ho tayo, we are waiting. We are waiting. We are waiting for Christ to return. At habang siya po, at yung paghihintay na yun, hindi ibig sabihin, halika nyo, benta natin lahat, mamuntok tayo, wala na tayong gagawin. Maraming ganun eh, na, malapit kang dumating ang Panginoon, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako mapagod, hindi ako. Ang sabi ng Lord, occupy till I come. No? Kasi hindi tayo magiging faithful kung we neglect our duties. Ang sinasabi naman niya, kung ano ang pinagkatiwala ko sa iyo, gawin, isagawa. John 14 verse 3, I will come back and take you to be with me. Babalik siya. So ano ba yung itsura ng paglilingkod habang naghihintay tayo sa Panginoon? Paglingkod, ganito ang itsura ng ilan sa inyo. May nagluluto. May nagluluto pa rin. May nagluluto pa rin. 3 pesos nagluluto. Yung isa ay almusal, panghalian, hapunan. Pero may nagpuhugas. May tumutugtog, may sumasayaw. Iba't ibang klase ng paglilingkod. Ano man ang ipinagkatiwala sa atin. Let us be faithful. Amen. Let us be faithful. Faithfulness is proven in obedience, stewardship, and readiness. Pagsunod sa Kanya, pagiging steward ng mga bagay na pinagkatiwala. Not stewardship, hindi lang, yung stewardship kasi, nakala na iba, yung stewardship ay pagbibigay ang stewardship kasama din yung pagkakalago. Amen. Pag-iingat, paglalago, pagkakalago. Readiness, pagiging handa. Nandiyan tayo. Pagiging handa, magluto, magugas, sumayaw, no? Tumugtog, o anuman ang ipagkaloob sa ating matas. Amen. The faithful and wise servant is rewarded, the wicked servant is punished. Greater responsibility brings greater accountability. Ito po yung takeaway natin.
Darating at darating ang Panginoon kung kailan, hindi ko po alam. Ang sabi niya, ang nakakalam lamang ay ang Ama. Amen. Maging ang anak ay hindi po ito alam. No? Isa yun sa mga hindi ginawa ng Panginoon eh. Alamin kung kailan siya babalik. Pero ang mahalaga, babalik ang Panginoon. Kung kailan, hindi natin alam. So ano yung kailangan natin gawin? Let us stay vigilant. Let us serve faithfully. Amen. Bakit kailangan natin vigilant? Dahil ang kaaway natin is like a roaming lion seeking kung sino ang kanyang madedevour o sino yung kanyang masasira. Ang tagasira ay yung kaaway, ang diablo. Kaya kailangan natin maging vigilant. Ang daming sinisira ng diablo eh. Anong sinisira ng diablo? Attention natin, relationship, yung ating buhay, yung ating katawan, no? Ang dami yan. No? Pangalawa, let us serve faithfully. Saan man tayo inilagay, saan man tayo pinagkatiwala ng Panginoon, let us serve faithfully. Amen. Maging matapat tayo. Amen. Kasi hindi naman issue yung palakihan eh. Hindi rin issue kung saan ka ilagay, kung iba kaya sa harap o sa likod. Ang issue doon, saan ka inassign ng Lord. Amen. You should serve faithfully. Ano man ang pagtitiwala sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, let us await the Master joyfully. Hindi po nakakatakot ang end times. No? Sa totoo lang, di ba? Siguro kung kayo ay mga matagal ng Christian at nakakarinig kayo ng end time messages, most of the time nakakatakot. May pagkaka na, may putan ng ulo, di ba? Lahat yun, di ba? Nakarinig kayo gano'n, di ba? Pero hindi. Pag kailangan natin ng Biblia, we should wait joyfully. Amen. Amen. Bakit po? Kasi lahat ng to, pag matatapos din naman. And in the end, pagbalik ng Panginoon, pagkatapos ng rewarding, pagkakatiwalaan niya tayo, iaasal niya tayo kung saan man, hindi ko alam kung per planeta, pero hindi pa pumasok sa puso't isip ng tao ang ipine-prepare ng Lord. No? Hindi pa ho yun. Let us serve God faithfully and let us await joyfully. Amen. Faithfully. Hindi mo with pride, takot. Diba? Kasi mas maraming pagkakataon, ginagawa yung pagbabalik ng Panginoon. Ano? Natakutin ka eh. Hindi dapat na maging masaya ka doon eh. Diba? Dahil alam mo, dito man sa lupa, wala kang bahay o walang aming bahay, pagbalik ng Panginoon at ang ginagawa ng Panginoon doon, ang ginagawa tayo naman. Pero hindi lang yun eh. Ang higit sa lahat, kasama na natin siya physically. So let us fulfill our God-given task. Let us live responsibly and obediently. And let us anticipate Christ's return with readiness. Ano nabulot ba tayo? Paano tayo maging handa? Ang servant, nagiging handa siya, hindi sa pagtingin sa maraming bagay, kundi sa pagtingin, dito ako inilagay ng Panginoon, magiging tapat ako. Amen. Hindi sa pag-accumulate, kundi kung sa ano ang inilagay ng Panginoon, kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon, susunod ako. Kung
saan ako nilagay ng Panginoon, doon ako. Kung anong pinagagawa, I will obey. And then I will wait joyfully. Knowing that, hindi issue sa akin kung ano yung ginagawa nung nasa kaliwa, kanan ko. Kasi sa huli, ako at ang Diyos ang mag-uusap ng Diyos. Nakuha natin, hindi natin part ang maging judge. Ngayon kung gusto mong maging judge, very good. Isa lang ang judge, ang Lord. Tayong lahat ay servant who is waiting for the master's return. Tayo po ay tumayo, tayo po ay mataas. Father, we praise you and we honor you. Salamat, Lord, at tinawag niyo po kami, Panginoon, sa paglilingkod. We thank you, Lord, for your grace and goodness. We pray, Panginoon, kayo po ang Diyos na gumalaw at umilos sa bawat isa. Salamat, Panginoon, at may panahon at pagkakataon kaming maglingkod sa iyo. Patuloy niyo kaming tulungan at turuan, maging faithful, maging obedient, at maging joyful, O Lord, as we wait for your return. In Jesus'